Sa mga pangunahing balita, magkaiwalay na insidente ng sunog na Talasal at Masbate. Estudyante arestado sa pagbebenta ng marijuana sa Naga City. National Resiliency and Disaster Preparedness Day 2025 ipinagdiwang, skills training at veterinary medical mission itinaos. Mga PDL sa Kamalig, kumikita sa paggawa ng Luminart. Magandang gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Umabot sa 13 million pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bodega sa Dimasalang, Masbate kahapon. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng insidente. Narito ang buong ulat. Umabot sa 13 million pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bodega sa Barangay Poblasyon Dimasalang, Masbate kahapon ng umaga. Ayon sa BFP, 9 na fire trucks mula sa mga karatig bayan ang tumulong sa pag-apula ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa lawak daw ng bodega na nasa 300 plus square meters, umabot sa 2 oras bago ito tuluyang naapula. Ang bodega po ng isang mercantile occupancy o tindahan po ma'am ng mga plasticware at iba pa pong mga produkto ma'am. Kaya medyo malaki-laki po ma'am, medyo natagalan po ang pag-apula natin ma'am kasi medyo marami po ang laman ng bodega. Maswerte namang walang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Wala ring nadamay na iba pang infrastruktura. Yun po ang maganda ma'am kasi nakarating din po kaagad yung mga augmented fire station natin para tumulong sa amin dito sa Dimasalang at yung ating mga residente. Tumulong din po sila na nag-bucket relay sila para makargahan ng tubig yung ating mga truck para hindi na po paalis-alis para magpunta sa hydrant para magkarga ng tubig. Kaya very effective po ang ating firefighting. Kaya isa lang pong yung establishment lang po ng bodega, yun lang po ang nasunog, hindi na po siya nakadamay. Sa ngayon, patuloy pa ring inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Sa Legazpi City, isang vulcanizing shop naman ang nasunog kagabi. Blanco pa ang BFP sa sanhi ng sunog. Inaalam din kung sinadya ang insidente. May report si Danica Garcia. Naabo ang vulcanizing shop na ito sa Barangay Bitano, Legazpi City matapos na masunog mag-aalas 8 kagabi. Kwento ng may-ari ng vulcanizing shop, alas 6 kagabi nang umuwi sila ng kanyang asawa sa kanilang bahay para maghapunan. Hanggang sa kanilang pagbalik ay naabutan na nila itong nasusunog. Mag-iisang taon at 4 na buwan pa lamang daw nila itong pinapatakbo. Our daily routine is 8 o'clock or 8:30, we have to go back in the shop. Dahil dito po kami natutulog mag-asawa. Kasi the real is hands-on kami sa aming negosyo. Kasama niya sa mga naabo ang 20,000 pesos nilang pambayad sa renta. Aabot din sa 700,000 pesos ang halaga ng nasunog umano nilang ari-arian. Actually mahirap because this is our bread and butter. Dito nakasalala yung pagpaaral namin ng anak namin. Pero we have to move on kasi ganito talagang buhay. Hindi mo naman to ina-expect na mangyayari. So you have to accept. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Gary Santander, tagapagsalita ng BFP Legazpi, umabot ang sunog sa unang alarma kung saan 7 fire trucks ang nagamit sa pag-apula nito. Alas 8:04 na ng gabi nang maideklara itong fire out. Bukod aniya sa mga ari-arian, nadamay din sa insidente ang katabing notary office at ang kinukumpuning kotse sa naturang vulcanizing shop. Kami po sa Legazpi City Fire Station po, palagi naman po kami nagpapaalala
lahat po ng mga fire safety tips sa anumang okasyon po, sa anumang panahon ay binibigay po namin para makaiwas po tayo sa mga sakuna, lalo na po sa sunog. So, yung mga nangyayari sunog po kahit gabi na nangyayari po talaga. So, bago po tayo matulog, bago natin iwanan, kung iiwan natin ang ating mga properties, so make sure po na kung wala nang paggagamitan ng ating kuryente, at least naka-off na po yung mga circuit breaker, lalo na po yung main breaker. So kung may naamoy po kayong kakaiba na parang foul smell, yung parang nasunog, huwag po kayong magpakampante na walang mangyayari kasi amoy sunog na po yun, baka po mag-ignite, mas lalong hindi nyo mapansin kagad, biglang lumaki na po ang apoy. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Iniimbestigahan din kung sinadya itong sunugin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Arestado ang isang 20 anyos na estudyante matapos na makuhanan ng marijuana sa ikinasang buy-bust operation sa Naga City. Dumadayo lamang umano ang suspect sa lugar para sa iligal na transaksyon. May report si Elian Zon. Arestado ang isang 20 taong gulang na college student matapos na mahulihan ng marijuana sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Villa Virginia Subdivision, Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, kagabi Hulyo 28. Kinilala ng Naga City Police Office ang suspect na si alias Kim, residente ng San Antonio, Pili, Camarines Sur. Nakumpiska sa kanya ang 2 heat-sealed transparent plastic sachets, isang pirasong dilaw na papel na may lamang pinatuyong marijuana at isang vape container na may lamang pinaghihinalaang marijuana oil. Dahil na rin po sa mga natatanggap natin po na nagkakaroon nga ng ng illegal na droga, kaya nagkaroon po tayo ng monitoring and surveillance at lumabas po nga ang pangalan nitong suspect, kaya nagkaroon po tayo ng operation. Dumadayo lamang umano ang suspect sa lugar para sa kanyang illegal na transaksyon. Dahil nandito yung kanyang nandito yung kanyang mga napagdedetahan at dito rin na-consummate yung kanilang transaction. Posible rin po kasi sa labas, actually sa labas sila nagkasundo, pero habang nagkakaroon na ng negosasyon, yung nila transaction, dito na po na-consummate na sa Naga. Halaga po nito at yung timbang ay subject po for forensic examination para po masiguro natin na tama yung isusulitin natin sa court kapag kasampan ng kaso dito sa kanya. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa ng Police Station 2 ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 11, 12 at 15 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zon. Nagtipon ngayong araw ang mahigit 100 livestock and poultry farmers sa Albay para sa pagdiriwang ng National Resiliency and Disaster Preparedness Day 2025. Isinailalim din sila sa skills training at nagkaroon din ng veterinary medical mission. May report si Danica Garcia. Isinailalim sa skills training ang 150 na livestock and poultry farmers sa Albay, kaugnay ng pagdiriwang ng National Resiliency Disaster Preparedness Day ngayong Martes, July 29, na isinagawa sa Expo Building sa Legazpi City. Ilan sa tinuro sa mga lumahok ay ang silage making at emergency feeding para mapanatiling malusog ang mga alagang hayop, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mahigit sa 14 na taon na livestock farmer na si Tatay Victorio ng Purok 1 Barangay Barigis, Legazpi City. Niya, pinursige niya ang pagdalo sa aktibidad dahil kulang pa ang kanyang kaalaman sa mga tamang paraan ng pag-aalaga ng hayop. Masaya po kasi nadagdagan po ang naukdan ko sa pag-atama kay hayop. Bukod sa skills training, nagkaroon din ng libreng livestock ang Poultry Veterinary Medical Mission tulad ng deworming, health check-up, genetic improvement services at iba pang veterinary support services. Namahagi din ng molasses na source ng energy and mineral, Madre de Agua cuttings at Nasiper starter kit. In celebration of the National Resiliency and Disaster Preparedness Month, minabuti po namin na ma-extend po ito sa mga farmers, especially dito po sa Legazpi. Alam po natin na kailangan ma-improve po natin, maging sustainable and climate resilient ang ating mga farmers. Ito po launching and we will be the one to visit the barangays after this initial launching. And
Narito po yung from the southern barangay, di Buenavista, pinakadulo po yan, di Kagbakong, pinakadulo, and of course sa northern barangay, narito po ang Barangay Padang and Barangay Mabinit para mapakinabangan po ang benepisyo ng ating opisina sa pangunguna po ng ating alkalde, Hisham Ismail. Nakatuwang din ang Legazpi Veterinary Office sa aktibidad na ito, ang Legazpi Livestock and Poultry Raisers Agriculture Cooperative na pinamumunuan ni Nonoy Zuniga. Hindi madali ang pagpatakbo ng kooperatiba. Pag walang suporta ang miyembro, wala, kahit gaano kagaling ang mga leaders dyan, wala mangyayari. So, it's always the support of the members ang formula dyan sa pagiging successful ng isang kooperatiba. So, yun lang po. May tema ang pagdiriwang ngayong taon na Empowering Farmers, Ensuring Food Security. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Susunod, Libon LGU nananawagan ng tulong mula sa pamahalaang pangbansa at mga PDL sa Kamalig kumikita sa paggawa ng Luminart. Yan di ba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nanawagan na ng tulong mula sa pamahalang pambansa ang lokal na pamahalaan ng Bicol dahil sa paulit-ulit na pagkakalubog sa baha. Nitong nagdaang mga araw nang bahain muli ang bayan dahil sa habagat. May report si Hercules Barbacena. Nanawagan na sa pamahalaang pangbansa ang lokal na pamahalaan ng Libon para sa agarang tulong matapos ang matinding pagbaha na naranasan na naman ng 7 na barangay sa bayan dahil sa epekto ng habagat nitong mga nagdaang araw. Ayon kay Mayor Attorney Max Saison, makailang ulit na silang lumapit sa iba't ibang ahensya para masolusyonan ang pagbaha sa kanilang lugar, lalo na tuwing may bagyo o tag-ulan. Ngunit wala pa rin umano silang natatanggap na tugon mula sa mga kinauukulan. Aniya, kailangan na ng kanilang bayan ng pangmatagalang solusyon, lalo pat marami sa kanyang mga residente ang nalubog sa kabuhayan dahil sa mga pagbaha.
Malaking tulong sa bayan ng Libon ang mga flood control facilities dito. Pero nakaraang bagyong Christine, talagang most of the flood control facilities ay talagang nasira. Kaya nga kailangan talaga namin, nag-aapela po kami sa national agencies na kung pwede immediate ang rehabilitation or construction ng mga flood control facilities dito sa bayan ng Libon. Kasi pag hindi po yan naayos, kahit dito sa sentro poblasyon and some of the nearby barangays, talagang babahain. Dagdag pa niya, kilala ang Libon bilang rice granary ng Albay, pero dahil sa mga pagbaha, karamihan sa kanilang sakahan ay hindi na ngayon mapapakinabangan. Alam naman natin ang bayan ng Libon is the rice granary of the province of Albay. Pag apektado ang ating pong pag-asaka, talagang apektado din ang ani ng ating pong mga farmers. Isa sa mga binahang barangay dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat kamakailan ay ang barangay Santa Cruz. Nitong Biyernes, July 25, nang bisitahin namin ang naturang lugar. Ang residenteng si Nanay Bilma, napaiyak na lamang sa tagal ng paghupa ng tubig baha. Aniya, bukod sa lubog sa baha ang kanilang palayan, hindi na rin sila nakakagawa ng mga bamboo chair na pangunahin nilang hanap buhay. Kagaya noon, nararanasan namin sa Zone 7 na halos lahat na gamit ubos. Sabi ko, wag naman Lord. Sabi ko, Lord, sana po tumigil naman ang ulan. Pero hindi kami kampante. Kaya gusto ko mabigyan kami ng tulong ng gobyerno natin. Kung ano man po ang dapat na ibigay sa amin. Unang-una po pagkain. Yung iba kapos na, kami rin. Yung ibang mga anak buhay sa Ranao, wala naman. At yung mga iba na anod. Si Tatay Tom, pinanghihinaan na rin umano ng loob dahil sa paulit-ulit na lamang nilang kalagayan sa tuwing masama ang panahon. Hindi pa man daw kasi sila tuluyan nakakabangon sa epekto ng bagyong Christine noong nagdaang taon. Sinubok na naman daw ang kanilang katatagan ng mga sunod-sunod na kalamidad ngayong buwan. Siguro pagkakataon para mabigyan kami ng ayuda. Yung pang matagalan, yung ano talaga, yung di yung mayat maya, konting ulan, baha. Ganyan nangyari sa mga project ng ating gobyerno. Ayon kay Mayor Saison, ang dahilan daw ng pagbaha sa kanilang bayan ay ang sirang flood control sa Bicol River at ang mga sirang ripraps sa iba't ibang barangay. Kulang aniya ang pondo ng bayan para maipaayos ang mga ito. Ang aking pong pakiusap, unang-una sa national government, sa provincial government, na tulungan naman ang ating pong bayan ng Libon. Kasi pag hindi naayos ang mga flood control facilities, talagang ang apektado hindi lang ang mga residente kundi ang ating pong mga farmers. Sa datos ng LGU Libon, 27 sa 47 na barangay ng bayan ang flood-prone areas, habang 30 naman ang landslide-prone areas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Muling namahagi ng bigas ang Ako Bicol Party List sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon sa Bicol Region. Kahapon, personal naman na tinungo ng partido ang mga residente mula sa Calabanga, Camarines Sur. May report si Angeline Dagta. Personal na tinungo ng Ako Bicol Party List ang bayan ng Calabanga sa Camarines Sur kahapon para mamahagi ng bigas sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng masamang panahon nitong mga nagdaang araw. Isa sa mga nabigyan ng bigas ang 74 anyos na si Lola Emma Abogado ng Barangay San Roque. Malaking bagay aniya ang 10 kilong bigas na kanyang natanggap, lalo pat pansamantalang natigil ang kanilang hanap buhay dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Napaibi nga niya ko ta. Hindi man na ako kansitugan ko. Natawan siya. Kunya, dali-dali man kung nagdidinag na kausa na kami. Kansitugan ko. Tinawan man kami. Nilak ninyo. Sabi ko, mayo kaya. May bantayan kaya kung apating aki. Nagpapasalamat ako kay Norby magtanong na nag-coordinate nitong bigas na nabigyan kami kahit paano. Salamat lang sa lahat. Pakisabi na lang po sa Ako Bicol Party List. Salamat sa lahat na binigyan mga pagkain. Salamat. Makakaano na sa mga tao. Salamat.
Bukod sa mga napili ding kabarangay ni Lola Emma, may mga benepisyaryo din mula Barangay Sabang at Salvacion Baybay. Ayon kay Bong Magtanong, Provincial Coordinator ng Ako Bicol Party List, kabuuang 1,902 na pamilya mula sa coastal barangays ang kanilang napiling mabigyan ng tig 10 kilong bigas. Layon daw ng partido sa pangunguna ni Congressman Zaldico na matugunan ang pangangailangan ng mga Bicolanong muling sinubok ng kalamidad. Ang isang sako po, isang bag ay 10 kilo. Magandang klase na uri ng bigas. Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga kababayan dito sa bayan ng Calabanga kasi maganda daw pong klase yung bigas na bigay ng Ako Bicol Party List. Tuloy-tuloy po ang pagtulong. Pag may masamang panahon, automatic po ang ating Congressman Zaldico. Napakabilis po magresponde. Napakabilis po mag-aksyon ng ating Ako Bicol Party List. Tulong agad po ang binibigay ng ating Ako Bicol. Kaya maraming salamat po, Kong Saldi, in behalf po ng aking mga kababayan sa Calabanga, in behalf po ng mga kababayan ko sa buong Bicol Region. Nagpapasalamat po ako, nagpapasalamat po ang buong Bicol at Kamsur sa tulong nyo po na binibigay sa amin dito po sa Bicol Region. Sana po, tuloy-tuloy pa po ang tulong na may bigay nyo sa walang sawang pagtulong po sa mga kababayan nating nangangailangan. Kung matatandaan, kamakailan ay personal din na nagtungo ang partido sa bayan ng Balatan at Nabwa para mamahagi ng mga libreng bigas kung saan nasa 6,000 mga benepisyaryo ang nakinabang. Para sa mga balitang Tatak, Bicol. Angeline Dagta. Nagsisilbi ngayon na kabuhayan ng mga PDL sa Kamalig District Jail ang paggawa ng Lumin Art. Umaasa ang pasilidad na ang kanilang programa sa paghahanap buhay ay magiging daan sa rehabilitasyon at matagumpay na reintegration ng mga PDL sa lipunan sa hinaharap. May report si Mel Moral. Higit pa sa isang libangan, pinagkukunan na rin ang kabuhayan ng ilang persons deprived of liberty ng Kamalig District Jail sa Camaligalbay ang Lumin Art. Isa sa mga bihasana sa paggawa nito ang 44 anyos na PDL na si Paul. Mahigit 6 na taon na siyang nakakulong sa naturang piitan. Marami naman anya siyang alam na trabaho, subalit di niya daw akalain na sa loob ng piitan, matututunan niya pang gumawa ng Lumin Art na naging susi naman para matuloy niyang masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Yung una po kasi ang akala ko, kikita lang. Pero nung nagtagal din po, kailangan pala yakapin mo kung ano yung ginagawa mo para unang-una makaiwas ka sa mga pwedeng mangyari na masama. Kasi mga power tools po ginagamit namin. Ang handcrafted wood lightings na ito ang ilan lamang sa ipinagmamalaking produkto ng piitan. Ngayong taon nang ipasa ilalim sa libreng training ang piling PDL ng naturang pasilidad na pinangunahan ng Bicol University Fab Lab. Ayon kay Jail Inspector Anita Anduaza, acting warden ng Kamalig District Jail, ang Lumin Art ay bahagi ng kanilang livelihood project upang mabigyan ang kanilang mga PDL ng oportunidad na kumita kahit nasa loob ng piitan. Isang kapaki-pakinabang na paraan din daw ito para mas gawing produktibo ang kanilang mga PDL. Kasi noon baga sa mga nakikita natin sa telebisyon, pag nakita nila yung PDL natatakot sila. So yung mga PDL natin ngayon, dine-develop na natin sila para maging mabuting tao paglabas, maging produktibo. Kasi dito sa amin sa loob, kung ano ang nai-enjoy ng mga programa ng tao sa labas, binibigay din po dito sa loob. Kagaya nila, may natutunan na silang skills dito sa loob. Paglabas, pwede na nilang gamitin yun as pangkabuhayan. Ang mga obrang ito ay makikita sa negosyo center sa bayan ng Kamalig. Itinatampok din ang mga ito sa mga trade fair. Sana tangkilikin po ninyo ang Lumin Art kasi hindi lang nyo binigyan liwanag yung mga tahanan ninyo. Binigyan nyo ng pag-asa ang ating mga PDL na mamuhay muli ng maayos. Umaasa ang Kamalig District Jail na ang kanilang programa sa paghahanap buhay ay magiging daan sa rehabilitasyon at matagumpay na reintegration ng mga PDL sa lipunan sa hinaharap. Samantala, sa mga gustong magpagawa ng customized order, maaaring mag-message sa official Facebook page ng DJMP Kamalig na makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!